Ang huling alaala ni Pia ay ang mahigpit na pagkapit sa kanya ni Drake bago sila tuluyang lumipad mula sa matarik na bangin. Ang hampas na malamig na tubig ng dagat ay parang semento na tumama sa kanyang likuran. Sa gitna ng bula at dilim sa ilalim ng dagat, pilit na idinilat ni Pia ang kanyang mga mata. Drake! Nasaan si Drake? Kahit nanghihina at masakit ang buong katawan, lumangoy si Pia pa itaas. Nakita niyang isang anino na dahan-dahang lumulubog. Si Drake, walang malay. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, hinabol ni Pia ang bilyonaryo. Hinawakan ito sa leeg at buong puwersang isinampa sa isang malaking tipak ng driftwood na palutang-lutang sa alon. Makalipas ang ilang oras, nagising si Pia sa isang maliit at tago na dalampasigan. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Paglingon niya, nakita niya si Drake na nakahiga sa buhanginan. Maputla at hindi gumagalaw. Boss! Drake! Gising! Sigaw ni Pia habang dinadaganan ang dibdib nito para sa CPR. Huwag kang mamamatay. Hindi ko pa nakukuha ang back pay ko. At hindi pa tayo tapos sa halik na yon. Naglabas ng tubig si Drake at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Huminga ng maluwag si Pia at napaupo sa buhangin. Salamat sa langit. Akala ko magiging multo na ang boss ko. Tinitigan ni Pia si Drake, naghihintay ng pasasalamat o ng utos na, Pantoha, prepare my breakfast. Perong nakita niya sa mga mata ni Drake ay kawalan. Sino ka? Mahinang tanong ni Drake. Sino ako? Nasaan tayo? Naniga si Pia. Memory loss? Boss, wag mo nga akong biruin ng ganyan. Ako to, si Pia. Ang sekretary mong laging nakakasira ng gamit. Pia, wala akong maalala. At bakit? Bakit ang dami nating pasa? At bakit may baril ka sa hita mo? Tanong ni Drake. Ang boses ay puno ng takot na parang isang bata. Napakamot si Pia sa ulo. Sa isip-isip niya, baka ito ng pagkakataon para itagong kanyang tunay na pagkakakilanlan habang naghihintay ng rescue. Sir, ano kasi? Mag-asawa tayo. Oo, mag-asawa tayo. Nag-honeymoon tayo dito tapos tinangka tayong nakawan ng mga pirata. Nanlaki ang mga mata ni Drake. Mag-asawa tayo? I'm married to a girl who can fight like a ninja? Opo, kaya ka nga nahulog sa akin, hindi ba? Sabi mo, gusto mo ng babaeng kaya kang buhatin. Pagsisinungaling ni Pia, habang palihim na itinatagong kanyang tactical gear sa ilalim ng buhangin. Dahan-dahang lumapit si Drake kay Pia. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga. Kaya pala pakiramdam ko ang gaan ng loob ko sa'yo. Kahit na wala akong maalala, ang puso ko parang kilala ka. Aray ko naman, isip ni Pia. Bakit ang lakas makakilig kahit na may amnesia siya? Pero habang ine-enjoy ni Pia ang fake wife moment nila, napansin niyang isang helicopter sa malayo. Hindi ito ang rescue team ni Bench. Ito ay ang chopper ng mga mercenaries. Boss, kailangan nating magtago. May mga masasamang tao na humahabol sa atin. Utos ni Pia. If we're married, then I should protect you, sabi ni Drake sabay tayo. Pero dahil mahina pa siya, natumba siya sa bisig ni Pia. Ako na lang muna ang magpoprotekta sa'yo, hubby. Sanay naman ako, biro ni Pia habang inaalalayan si Drake, patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa gitna ng paglalakad, biglang huminto si Drake at hinila si Pia sa isang mahigpit na yakap. I don't care if I don't remember my name. As long as you're here, Sophia, I feel like I have everything. Muntik nang maiyak si Pia. Gusto niyang sabihin ng totoo. Pero paano kung bumalik ang alaala ni Drake at magalit ito sa kanya? Dahil sa pagsisinungaling? At paano kung amnesia na ito ay isa lang palang laro ni Drake para subukan siya? Habang nagtatago sila sa likod ng malalaking dahon, nakita ni Pia ang leader ng mga mercenaries na bumaba mula sa chopper. May hawak itong tablet at may kausap. Yes, Chairman. Na-cornered na namin sila. Do we proceed with the final phase? Sabi ng mercenary. Chairman, ang tatay ni Drake? Nanlamig si Pia. Ibig sabihin alam ng tatay ni Drake ang bawat galaw nila. Ang paghulog sa bangin, ang mga mercenaries at ang panganib. Lahat ba ito ay scripted?
Pero ang dugo sa balikat niya at ang takot sa mga mata ni Drake kanina, hindi yun mukhang scripted. Pia, why are you crying? Tanong ni Drake. Dahan-dahang pinupunasan ng luha sa mga mata ni Pia. Dahil mahal kita, boss. Kahit na nakakainis ka, bulong ni Pia. Sa sandaling yon biglang sumilay ang isang mapanlarong ngiti sa mga labi ni Drake. Isang ngiting hindi mapang-amnesia, patient. Talaga Pia, mahal mo na ako? Tanong ni Drake. Ang kanyang boses ay bumalik sa dating lamig at otoridad. Nalaki ang mga mata ni Pia. Boss, naalala mo na? I never forgot, Pantoja. I just wanted to see kung hanggang saan ang itatagal ng mag-asawa script mo. Nakangising sabi ni Drake. But the part about the pirates, that was creative. Bago pa makasipa si Pia sa sobrang hiya, biglang may sumabog sa hindi kalayuan. Ang final phase ay nagsimula na at sa pagkakataong ito. Hindi na ito isang test. May totoong traidor sa loob ng Montenegro Industries na gustong burahin silang dalawa sa mapa. You fake amnesia patient, sigaw ni Pia, habang ang mukha niya ay kasimpula na ng siling labuyo sa sobrang hiya. Pinanood mo ako na magmakaawa at mag-imbento ng honeymoon script natin. It was very entertaining, Pantoja, especially the part where you called me hubby. Nakangising sagot ni Drake habang pinapagpagan ang kanyang basang pantalon. Pero ang ngiti niya ay kaagad na naglaho nang marinig ang muling pag-ugong ng helicopter sa itaas. But we have a problem. Ang mga taong yun, hindi sila ang test ninjas ni Dad. Paano mo nalaman? Tanong ni Pia. Agad na naging alerto at kinuha ang kanyang nakatagong baril. Dahil ang helicopter na yan ay pag-aari ng Vargas Consolidated. Sila ang mortal na kalaban ng kumpanya namin sa bidding para sa bagong satellite project ng gobyerno. Paliwanag ni Drake. At ang lalaking nasa ibaba, si Marcus, ang dati kong chief of security na tinanggal ko dahil sa corruption. He's not here to test me. He's here to erase me. Nalamig si Pia. Ibig sabihin, habang abala ang tatay ni Drake sa kanyang wife material test, sumabay ang mga totoong kaaway para samantalahin ang pagkakataon. Boss, dapa! Hila ni Pia kay Drake na magsimulang magpaula ng bala mula sa itaas ng chopper. Ang mga puno ng nyog sa paligid ay tila nagigiling sa tindi ng bala. Wala na tayong bala, Pia. What's the plan? Sigaw ni Drake sa gitna ng ingay. Plan? Gagawin natin ang paborito mong move, boss, sabi ni Pia habang kinukuha ang isang mahabang bagay na tinali ito sa isang matibay na puno. Magta-Tarzan tayo. You're kidding, right? Walang biro, boss. Kumapit ka sa akin ng mahigpit. Yung parang ayaw mo na akong pakawalan, utos ni Pia. Sa isang iglap, binuhat muli ni Pia si Drake, hindi na bridal carry, kundi patungo sa dulo ng isang mataas na talampas. Pantoja, if we die, I'm firing you, sigaw ni Drake habang nakapikit. I-fire mo ako sa impyerno, boss. Handa na. Tumalon sila. Habang nasa ere, binitawan ni Pia ang baging sa tamang timing at bumulusok sila patungo sa isang jet ski na nakatambak sa gilid ng dalampasigan. Ang jet ski na ginamit ng mga mercenaries kanina. Eksaktong lumupag sila sa tubig malapit sa jet ski. Mabilis na sumakay si Pia at pinaharurot ang makina. Si Drake naman ay nakayakap ng mahigpit sa bewang ni Pia. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa likod ng dalaga. Pia, sa kaliwa. May humahabol sa ating 2 speedboats. Babala ni Drake. Hawakan mong manibela, boss. Akong bahala sa kanila. Sigaw ni Pia. Ano? Hindi ako marunong mag-drive nito. Bilyonaryo ka, hindi ba? Isipin mo na lang yate to na maliit. Go! Napilitan si Drake na humawak sa manibela habang si Pia ay tumayo sa likuran niya. Inilabas ni Pia ang kanyang huling 2 magazine ng bala. Sa gitna ng maalon na dagat, nagpakitang gilas ang The Punisher. Tinamaan niya ang tangke ng gasolina ng unang speedboat. Sumabog ito na parang sa pelikula. Ang pangalawang speedboat naman ay tinangka silang banggain pero gumamit si Pia ng isang clumsy move. Sadyang hinila niya ang bigat ng jet ski sa isang panig. Dahilan para tumalon ng kanilang sasakyan sa ibabaw ng alon at umiwas sa bangga. Huh! Nakarati ko yung alon, boss! Hiyaw ni Pia. Focus, Pantoja! May sniper pa sa chopper! Sigaw ni Drake, na ngayon ay nagsisimula ng makuha ang ritmo ng pag-drive.
Habang papalapit sila sa hangganan ng isla, biglang may tumunog na earpiece ni Pia na kanina papatay. Static, static. Agent Pantoja, do you copy? This is Agent Bench. May backup na kami. Incoming air support sa 12 o'clock. Sa malayo lumitaw ang tatlong itim na helicopters ng ahensya ni Pia. Nang makita ito ng chopper ni Marcus, agad itong umatras at tumakas. Ligtas na sila nang tumigil ang jet ski sa gitna ng dagat. Habang naghihintay ng rescue, binitawan ni Drake ang manibela at tumarap kay Pia. Pareho silang basang-basa, hingal na hingal at puno ng gasgas. Pia, mahinang tawag ni Drake. Opo, boss. Kaltas na ba sa sweldo yung gas ng jet ski? Biro ni Pia, pilit na tinatago ang kaba. Dahan-dahang hinawakan ni Drake ang mukha ni Pia. Ang kanyang mga matay hindi na naghahanap ng sekretary kundi ng babae nagligtas sa kanyang buhay ng paulit-ulit. Thank you, not just for saving me, but for being the only person who's ever been real with me, even when you're lying. Boss, and about that fake honeymoon, ngumiti si Drake, isang ngiting nakakatunaw ng puso. I think I'd like to make it a real one someday, pero sa susunod ako na magdadala ng baril. Muntik na mahulog si Pia sa jet ski sa sobrang kilig. Boss, bawal ang harassment sa employee. Baka ireklamo kita sa HR. I am the HR Pia, and I'm promoting you to be the permanent protection of my heart. Bago pa makasagot si Pia, dinaluhong na sila ng rescue team. Pero sa gitna ng ingay ng mga helicopter, alam ni Pia ng tunay na bakbakan ay magsisimula pa lang pagbalik nila sa Manila. Dahil lang kailangan nilang harapin ang tatay ni Drake at ang traidor na si Marcus na siguradong hindi pa tapos. Ang pagbabalik sa Manila hindi naging madali. Paglapag pa lang ng chopper sa rooftop ng Montenegro Tower, sinalubong na sila ng isang batalyong media at security guards. Pero sa gitna ng mga flash ng camera, isang lalaking agaw pansin na nakatayo sa tabi ni Don Fernando. Matikas, nakasuot ng tactical vest at may ngiting tila nanunukso. Agent Marco Valerius. Bulong ni Pia, nalamig ang kanyang mga kamay. Si Marco ang dati niyang partner sa field. At ang lalaki muntik niya ng pakasalan bago to nawala sa isang top secret mission sa labas ng bansa. Pia, long time no see partner, sabi ni Marco. Sabay lapit at biglang yakap kay Pia. Nabalitaan ko nangyari sa isla. Akala ko kinalawang ka na. But you still look deadly and beautiful. Naramdaman ni Pia ang biglang pagtigas ng katawan ni Drake sa tabi niya. Ang milyonaryo ay dahan-dahang humakbang palapit at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng laser beam sa tindi ng tingin kay Marco. And who is this? Malamig na tanong ni Drake habang pilit na inaalis ang kamay ni Marco sa balikat ni Pia. Drake, meet Marco. Siya ang bagong security consultant na kinuha ko para dagdagan ng protection mo. Sagot ni Don Fernando na nakangisi. Since ang secretary mo ay medyo clumsy, kailangan natin isang pro na tulad ni Marco. I don't need another consultant. I have Pia. Gate ni Drake, ang boses ay puno ng pagmamay-ari. Oh, I'm sure Pia wouldn't mind a little help from her old partner. Banat ni Marco sabay kindat kay Pia. Buong hapon sa opisina, tila naging cold war ang paligid. Habang inaayos ng file si Pia at aksidenteng nayuping mga paperclip sa sobrang asar. Hindi nawawala si Marco sa paligid niya. Pia, remember that mission in Russia? Yung kailangan nating magpanggap na mag-asawa sa isang ballroom. Kwento ni Marco ng malakas, sapat para marinig ni Drake sa loob ng kanyang glass office. Marco, tumigil ka nga. Trabaho to, saway ni Pia. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Drake. Miss Pantoja, I need coffee now. Black. Like my soul today. Dali-daling tumayo si Pia. Opo, boss. Pagdating sa pantry, sinundan siya ni Drake. Sinara ni Drake ang pinto at ikinandado to. Who is he, Pia? Really? Partner ko nga po siya dati sa ahensya, sir. Pero wala na yon. Pass is pass, eka nga. Paliwanag ni Pia habang nagtitimpla ng kape. Sa sobrang kaba, imbis na asukal lang makuha ay asin ang nailagay niya sa tasa. Past is past? Bakit kung makatingin siya sa'yo, parang gusto niyang i-dissemble ang bawat buto ko? Hirit ni Drake, lumapit siya kay Pia, sinadalang dalaga sa counter. I don't like him, Pia. I don't like how he touches your shoulder. And I certainly don't like how you look at him. Sir, nagsiselos ka ba? Nakakalokong tanong ni Pia kahit ng puso niya parang tambol sa bilis ng tibok. Yes, I am jealous.
I am a billionaire. I can buy almost thing. But I can't buy the way you look at the man from your past. Seryosong pag-amin ni Drake. Nilapit niyang kanyang mukha kay Pia. Tell me, Pia, sino sa amin ang mas mabilis mag-assemble ng rifle? Natawa si Pia. Boss, competition ba to? Everything is a competition. When it comes to you, bulong ni Drake. Pero ang romantic moment ay naputol nang biglang tumunog ang alarm ng building. Security breach, 45th floor. Everyone stay calm. Boses ni Marco sa intercom. Marco si Sir, bulong ni Pia. Ang traidor mula sa isla hindi na naghihintay ng gabi. Inatake niya ang building sa gitna ng liwanag ng araw. Lumabas sila ng pantry at nakita mga empleyadong nagkakagulo. Mula sa elevator, lumabas ang 5 lalaking armado, ang submachine guns. Pero bago pa makagalaw ng mga guards, isang aninong mabilis na gumalaw. Si Marco, sa isang iglap, napatumba ni Marco ang 2 kalaban. Pia, protect the target. I'll handle the grats, sigaw ni Marco. Boss, sa fire exit tayo, hila ni Pia kay Drake. Pero habang pupunta sila sa exit, hinarangan sila ni Marcus. Ang dating chief of security ay may hawak ng granada. Hindi na kayo makakalabas dito ng buhay, Drake. Kung hindi mapapasake ng kumpanyang ito, walang magmamay-ari nito. Marcus, wag mong gawin yan. Maraming inosenteng tao dito. Sigaw ni Drake. Wala akong pakialam. Sigaw ni Marcus sabay tanggal ng pinang granada. Dahil sa reflex ni Pia, mabilis siyang kumuha ng isang mabigat na stapler sa desk. Gamit ang lakas ng isang martial arts expert, binato niyang stapler sa kamay ni Marcus. Natamaan ang kamay ni Marcus dahilan para mabitawan niyang granada. Pero ang granada ay gumulong patungo sa direksyon ni Drake at Pia. Dapa! Sigaw ni Pia. Pero sa halip na dapa lang, binuhat ni Pia ang isang dambuhalang photocopy machine na tinabunto sa granada para pigilan ng pagsabog. Yumanig ang buong sahig. Ang photocopy machine na nagkadurog-durog pero walang nasugatan sa kanila. My photocopy machine. That cost $500,000, sabi ni Drake. Nakatulala sa usok. Boss, mas mahal ang buhay niyo kaysa sa Xerox. Sagot ni Pia habang mabilis sa sinisipang baril palayo kay Marcos at pinusasan ito. Dumating si Marco, hingal na hingal. Nice move, partner. Still the best at breaking things. Tumingin si Drake kay Marco pagkatapos ay kay Pia na puno ng dumi at tabo. Ang mukha pero nanatiling palaban. Lumapit si Drake kay Pia at hinalikan ito sa noo sa harap ni Marco. She's not just the best at breaking things, Marco. She's the best thing that ever happened to me, sabi ni Drake. Pero bago pa sila makapag-celebrate, nakita ni Pia ang isang monitor sa security room. Isang mukha ang lumitaw. Ang mukha ng isang babaeng hindi niya inaasahan. Ang mastermind sa likod ni Marcus. Samantha, gulat na sabi ni Pia. Ang ex-girlfriend ni Drake, ang usok mula sa sumabog na photocopy machine ay dahan-dahang humuhupa pero ang tensyon sa loob ng 50th floor ay mas lalong tumindi. Nakatitig si Pia sa monitor, ang mukha ni Samantha ang dating puno ng kolorete at karangyaan ay palitan na ngayon ng isang malamig at timonyong ngiti. Surprise, Drake? Boses si Samantha mula sa intercom. Ang tono tila nanunukso. Akala niya ba tungkol lang ito sa kumpanya? No, darling. This is about the 3 years I wasted waiting for you to propose. Only to find out na mas gusto pa lang isang bodyguard na amoy pulbura. Samantha, stop this. Hayaan mo mga empleyado ko. Sigaw ni Drake, ang kamao ay nakakuyom na sa galit. Oh, they are safe? For now. Pero ikaw? I want you to see how your clumsy protector fails to save. The only thing that matters. Sabi ni Samantha, biglang bumukas ang mga sprinkler sa ceiling. Pero hindi tubig ang lumalabas, kundi isang kulay rosas na usok. Sleeping gas. Boss, wag kang hihinga, sigaw ni Pia. Habang mabilis na hinubad ang kanyang scarf para itali sa ilong at bibig ni Drake. Pero huli na. Dahil sa dagsaan ng usok, isa-isang bumabagsak ang mga security guards. Kabilang na si Marco na tinamaan ng gas sa malapitan habang nakikipagbuno sa huling tauhan ni Marcus. Pia, hindi ako makahinga. Bulong ni Drake bago tuluyang nawala ng malay sa bisig ni Pia. Boss, Drake! Hiyaw ni Pia. Sinubukan niyang buhatin si Drake pero nakaramdam din siya ng pagkahilo. Ang gas ni ito ay hindi ordinaryo. Ito ay isang neurotoxin na kasadyang ginawa para sa mga elite agents na tulad niya.
Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, nakita ni Pia ang apat na lalaki naka-gas mask na pumasok sa silid. Binuhat nila si Drake, sinubukan ni Pia ang sumipa, pero ang kanyang mga bintay tila naging jelly. "Don't worry, Pia," bulong ni Samantha na lumitaw sa harap niya. Suot ang isang mamahaling gas mask na kulay ginto. "I'll take care of him. Habang ikaw matulog ka na muna sa gitna ng mga basura mo." Makalipas ang 2 oras, nagising si Pia sa loob ng isang madilim na basement. Masakit ang kanyang ulo at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Pagtingin niya sa kanyang paligid, nakita niya si Marco, na nakatali rin sa kabilang poste. May pasa sa muka. "Pia, gising ka na," mahinang sabi ni Marco. "Nasa ilalim tayo ng lumang warehouse ng mga Vargas. Nakuha nila si Drake. Kailangan nating lumabas dito, Marco. Papatay ni Samantha si Drake kapag hindi niya nakuha ang digital signature para sa transfer ng assets," sabi ni Pia habang tinitignan ng kanyang mga posas. "Pia, it's a high-grade steel. Hindi mo yan makukuha sa lakas lang," babala ni Marco. "Sino nagsabing lakas ang gagamitin ko?" Nakangising kinuha ni Pia ang kanyang hikaw. Isang maliit na pirasong diamante na ang totoo ay isang miniature glass cutter at lockpin combo. Sa loob ng 30 segundo, narinig ang isang matunog na click. "Malaya na ako. Ikaw naman," sabi ni Pia habang mabilis sa kinalagan si Marco. "Marco, makinig ka. I'll go for Drake. Ikaw, tawagan mo si Bench at ang SWAT. Huwag kang susunod sa akin hanggat wala silang backup. Alam ni Samantha ang bawat galaw natin bilang agents. Pia, delikado to. Samantha is the leader of the Crimson Rose Syndicate. Hindi lang siya ex-girlfriend. Isa siyang trained assassin sa underground world," babala ni Marco. "Mas delikado ako kapag galit, Marco, at kinuha niyang bilyonaryo ko. Walang sinuman ang pwedeng humawak sa kanya kung hindi ako lang," malamig na sabi ni Pia. Umakyat si Pia sa itaas ng palapag ng warehouse. Nakita niya si Drake na nakatali sa isang silya sa gitna ng isang malawak na silid. Sa harap niya ay si Samantha. May hawak na laptop at isang maliit na syringe na puno ng kulay asul na likido. "Pirmahan mo na ito, Drake. Ituturo ko sa'yo ang truth serum na to. Pagkatapos nito, magiging sunod-sunuran ka na sa akin. Magpapakasal tayo at lahat ng pera mo'y magiging akin," sabi ni Samantha habang hinahaplos ang pisngi ni Drake. "Kahit napatayin mo ako, Samantha, hindi ko ibibigay sa iyo Montenegro Industries," sagot ni Drake, matapang pa rin kahit ang hihina. "At kapag nalaman to ni Pia, sisiguraduhin niya na magiging impyerno ang buhay mo." "Pia? Yung clumsing secretary na yon? Patay na siya, Drake. Pinatapon ko na siya sa dagat," pagsisinungaling ni Samantha. "Mali ka yata ng balita, girl," isang boses ang narinig mula sa bubong. Bumagsak si Pia mula sa skylight window. Tumaan sa gitna ng mga basag na kristal na parang isang anghel ng kamatayan. Sa halip na gown na secretary attire, suot niya ang kanyang itim na tactical suit. "Pia," sigaw ni Drake, ang kanyang mga matay biglang nagliwanag. "Surprise, Samantha. Sabi ko sa'yo, hindi ba? Clumsy ako. Aksidente ko kasing nabasag yung bintana mo," biro ni Pia habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang mga combat knives. "Kill her," sigaw ni Samantha sa kanyang mga tauhan. 10 lalaking sabay-sabay na sumugod kay Pia. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Pia. Isa-isang bumagsak ang mga ito. Isang sipa sa panga, isang siko sa dibdib at isang mabilis na takedown. Para siyang isang makina na walang kapaguran. Nang makitang nauubos na ang kanyang mga tao, kinuha ni Samantha ang baril at tinutok to sa ulo ni Drake. Isang hakbang pa, Pia, at sasabog ang utak ng bilyonaryo mo. Huminto si Pia. "Samantha, bitawan mo siya. Usapang babae tayo. Alam kong hindi mo siya kayang patayin dahil kailangan mo ang pera niya. Wala na akong pakialam sa pera. Kung hindi siya mapapasakin, walang nagmamay-ari sa kanya," sigaw ni Samantha. Ang kanyang daliri ay nagsimula ng kumalabit sa gatilyo. Sa isang iglap, kinuha ni Pia ang huling weapon na nasa bulsa niya. Isang mamahaling fountain pen na ibinigay sa kanya ni Drake bilang peace offering noong nakaraang linggo. "Sorry, boss. Masisira ko na naman itong regalo mo," bulong ni Pia. Buong persang binato ni Pia ang pen. Parang isang bala, tumama ang dulo ng pen sa kamay ni Samantha na may hawak na baril. Hiyaw ni Samantha habang nabitawan ang baril. Mabilis na sumugod si Pia at binigyan si Samantha ng isang malakas na uppercut. Tumalsik ang Queen Bee sa gitna ng mga kahon na tuluyang nawalan ng malay. Dali-daling kinalagan ni Pia si Drake sa sobrang takot at saya.
Agad siyang niyakap ni Drake ng mahigpit. I thought I lost you, Pia. Akala ko totoo ang sinabi niya. Boss, hindi ba sabi ko sa'yo? Hindi kita iiwan hanggat hindi mo binabayaran ng 13-month pay ko. Biro ni Pia habang nakasubsob sa balikat ni Drake. Kalimutan mo ang pay, Pia. I'll give you the whole company. I'll give you everything. Bulong ni Drake habang hinalikan ang buhok ni Pia. Pero sa gitna ng kanilang yakapan, biglang may narinig silang mahinang pag-usap mula sa earpiece na naiwan ni Samantha sa sahig. Operation Crimson is a failure. Proceed to Plan B. Kill them all. Destroy the warehouse. Nalaki ang mga mata ni Pia. Boss, may bomba. Takbo!